Kapag lampas ka na sa edad na 14, alam mo na hindi biro ang buhay. Hindi na ito parang laro. Mas nagiging totoo, mas nagiging mabigat, at mas mabilis mong nararamdaman na bawat desisyon ay may kapalit. Dito mo mapapansin na hindi na pwede ang basta-basta at hindi na pwede ang paulit-ulit na pagkakamali. Sa edad na ito, natututo kang pahalagahan ang kapayapaan ng isip higit sa kahit anong ingay ng mundo. Natututo kang pumili ng tao, pumili ng laban, at higit sa lahat pumili ng sarili mo. Mas malinaw na ngayon kung sino ang totoo at sino ang istorbo. Mas malinaw na rin kung ano ang mahalaga at ano lang kumakain ng oras at enerhiya mo. Dito mo mauunawaan na hindi na tungkol sa bilis ang buhay, kundi tungkol sa direksyon. Hindi na tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa kabuluhan ng ginagawa mo. Ang mahalaga ngayon ay kapayapaan, kalinawan, at kung anong uri ng buhay ang hinuhubog mo para sa susunod na mga taon. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga aral na makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong kapayapaan at hubugin ang mas malinaw na kinabukasan. Narito ang 20 mahahalagang life lessons pagkatapos ng edad na 40. Number 1, let go of the past. Minsan kailangan mong tanggapin na tapos na talaga ang ilang tao sa buhay mo. Hindi sila kasama sa future mo at may dahilan kung bakit. Hindi lahat ng nakasama mo noon ay kailangan mong isama. Ngayon, kapag binitawan mo ang hindi na para sa'yo, nagkakaroon ng puwang ang mga bagay at taong tunay na nakalaan sa buhay mo. Tandaan mo ito, hindi bawat kabanata sa buhay ay kailangan ng part 2. May mga kwento talagang hanggang doon na lang at ayos lang yon. Minsan ang tunay na paglaya ay simpleng pagbitaw. Number 2, your circle versus your cage. Tingnan mo ang mga taong kasama mo sa buhay ngayon. Ang circle mo ba tunay kang ini-inspire? Itinutulak ka ba nila na maging mas mabuting tao o hinahayaan ka lang manatili kung nasaan ka? Dahil kung hindi ka nila binibigyan ng inspirasyon, hindi iyan circle, iyan ay kulungan. Maaaring komportable pero hindi ka lumalago. Piliin mo ang paglago kaysa sa puro ginhawa. Dahil ang environment na ginagalawan mo ngayon, siya ring humuhubog sa magiging kapalaran mo bukas. Number 3, you can't heal where you were hurt. Hindi ka gagaling sa parehong lugar kung saan ka nasaktan. Kapag nanatili ka sa parehong environment, paulit-ulit mo lang binubuksan ang parehong sugat, parehong tao, parehong sitwasyon, parehong sakit. Minsan, hindi tapang ang manatili, mas malaking tapang ang lumayo. Dahil ang tunay na healing ay kailangan ng distansya, kailangan ng bagong espasyo, bagong hangin, at bagong simula. Tandaan mo, ang mga pamilyar na lugar ay pwedeng maging komportable, pero madalas sila rin ang bumabalik sa sakit na akala mo matagal mo nang nalampasan. Number 4, be careful who you build with. Mag-ingat kung kanino ka bumubuo ng buhay at pangarap. May mga taong gagamitin ka bilang pundasyon. Ikaw ang pagod, ikaw ang nagsakripisyo, pero kapag matibay na, matatapos nila ang istruktura kasama ang ibang tao. Hindi lahat ng nagsisimula kasama mo mananatili hanggang dulo. May mga darating lang para makinabang, hindi para sabay na magtayo. Kaya maging matalino sa pagpili ng taong bibigyan mo ng oras, lakas at puso. Dahil ang mali mong makakasama, pwedeng maging pinakamahal mong pagkakamali. Build wisely. Number 5, don't keep bad friends out of history. Huwag mong panatilihin ang maling tao sa buhay mo kahit matagal mo na silang kilala. Mahabang pinagsamahan ay hindi automatikong ibig sabihin na maganda ang samahan. Kapag patuloy kang naging tapat sa maling tao, sarili mo ang ipinagkakanulo mo. Iyan ay self-betrayal.
Tandaan mo, hindi nasusukat ang halaga ng isang kaibigan sa tagal, kundi sa kalidad ng pagtrato nila sa iyo. Ang tunay na kaibigan nagpapalago, hindi nagpapabigat. Number 6, never give up. Huwag kang susuko. Baka mas malapit ka na sa tagumpay kaysa sa iniisip mo. Minsan, ang progreso ay hindi nakikita tahimik, palihim, ngunit patuloy na nangyayari. Parang binubuo ka ng buhay ng dahan-dahan. At kapag dumating ang breakthrough, bigla mo lang mararamdaman na lahat ng pagpupunyagi mo ay nagbunga. Kaya push lang. Kahit mabagal, hindi mo alam kung gaano ka nakalapit sa tagumpay. Number 7, don't work only when you feel like it. Huwag kang kumilos lang kapag trip mo. Dahil ang motivation, dumarating at umaalis. Hindi palaging nandyan. Ang tunay na nagdadala ng resulta ay disiplina, ang paggawa ng kailangan gawin. Kahit pagod ka, kahit wala sa mood, kahit walang pumapalakpak. Kapag aksyon ang pinili mo kaysa pakiramdam, doon nagsisimula ang pagbabago. Tandaan mo, hindi emosyon ang bumubuo ng buhay mo, kundi mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Number 8, honesty filters real friends. Ang katotohanan may kakaibang epekto. Hindi nito palaging dinadagdagan ang kaibigan mo. Minsan, binabawasan pa nga. At okay lang yon, dahil ang pagiging tapat ay parang salaan. Inaalis nito ang peke at iniiwan lang ang totoo. Hindi man marami ang taong maaakit ng katapatan mo, siguradong sila ang tamang tao. Sa huli, ang katotohanan ang nagpapakita kung sino talaga ang para sa iyo at kung sino lang pala ang dumaan sa buhay mo. Number 9, strength to leave the wrong one. Minsan, hindi talaga tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Mas mahalaga ang lakas ng loob na iwan ang maling tao, dahil ang tunay na karunungan ay hindi lang sa pagpili, kundi sa pag-alis sa mga relasyon na nagpapahina sa iyo. Kapag pinipilit mo ang mali, ikaw ang unti-unting nauubos. Tandaan mo, anumang bagay o taong nagpapababa sa iyo, kailangan ng bitawan. Hindi lahat ng mahal mo makabubuti sa iyo. At minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang pagtalikod. Number 10, entertainment delays destiny. Kapag patuloy mong pinapaunlakan ang mga bagay na hindi para sa iyo, pinapabagal mo ang mga biyayang nakalaan talaga sa iyo. Habang kumakapit ka sa mali, sa maling tao, maling gawain, maling sitwasyon, hinaharangan mo ang mga tamang pagkakataon na papasok sana sa buhay mo. Kaya matutong bumitaw, dahil kapag pinalaya mo ang hindi para sa iyo, doon lang makakarating ang nakatakda para sa iyo. Let go para makapasok ang mas mabuti. Number 11, drop perfectionism. Bitawan mo ang pagiging kailangan perfect lahat, dahil ang sobrang paghahangad ng perpekto, kadalasan iyon mismo ang pumipigil sa pag-unlad mo. Hindi mangyayari ang totoong progreso kung takot kang magkamali. Kailangan ng kaunting kapalpakan para matuto, para gumaling, para lumago. Tandaan mo, mas mahalaga ang growth kaysa sa image. Huwag kang mabuhay para magmukhang perpekto, mabuhay ka para maging mas totoo at mas mahusay kaysa kahapon. Number 12, drive carefully in life. Parang kalsada ang buhay. Habang maayos kang nagmamaneho, may mga taong bigla na lang liliko. Walang signal, walang paalam. Ganyan din sa relasyon at tiwala, may mga magbabago nang hindi ka sinasabihan. Kaya manatiling gising, mapanuri at kalmado. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya steady lang, huwag padalos-dalos. Protektahan mo ang sarili mo habang nagpapatuloy sa biyahe ng buhay. Number 13,
don't sacrifice your potential. Huwag mong isakripisyo ang taong maaari ka pang maging para lang manatili sa komportabling bersyon mo ngayon. Ang sobrang ginhawa ay kalaban ng paglago. Nakakasanay pero unti-unting pinapatay ang potensyal mo. Kung alam mong kaya mo pang mas malayo, huwag kang makontento sa maliit. Piliin mo hindi lang kung sino ka ngayon, kundi kung sino ka pwedeng maging. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa desisyong huwag manatili kung saan ka lang nasanay. Number 14. Watch people when they don't get their way. Makikilala mo talaga ang isang tao hindi kapag masaya sila, kundi kapag hindi nila nakuha ang gusto nila. Doon lumalabas ang tunay na ugali. Ang reaksyon nila sa pagkadismaya mas nagsasabi ng totoo kaysa sa kahit anong matatamis na salita. Kapag nasaktan ang ego, lumalabas ang tunay na karakter. Tandaan mo, minsan tinatago ng tagumpay kung sino sila, pero ibinubunyag ng frustration kung ano talaga sila sa loob. Number 15. Stop being too available. Huwag kang laging available para sa mga taong naaalala ka lang kapag may kailangan sila. Hindi yan pagiging mabait, minsan pagiging sobrang mura ng oras mo. May mga taong nandyan lang kapag convenient. Kapag ikaw ang nangangailangan, bigla silang naglalaho. Kaya pahalagahan mo ang sarili mong oras. Time is respect. Ang access sa buhay mo dapat pinaghihirapan, hindi basta ibinibigay sa kahit kanino. Number 16. Your habits shape your future. Ang kinabukasan mo, hindi bigla ang himala. Bunga ito ng maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Ang tunay na nagdedesisyon ng kapalaran mo ay mga habits mo, hindi lang mga pangarap. Mas malakas ang araw-araw na aksyon kaysa sa malalaking plano na hindi naman ginagawa. Tahimik na nabubuo ang future at bawat maliit na disiplina ngayon nagiging malaking resulta bukas. Number 17. Never apologize for being real. Huwag kang humingi ng tawad dahil totoo ka. Huwag kang magsabi ng sorry dahil ganito ka mag-isip, ganito ka makaramdam, ganito ka mabuhay. Ang pagiging authentic minsan nakaka-offend, pero kadalasan ang na-o-offend ay yung mga sanay sa kasinungalingan. Manatili kang totoo kahit hindi komportable para sa iba. Mas mabuti ang ilang totoong tao kaysa maraming nakangiti pero peke. Be real, walang pagsisisi. Number 18. Change priorities to change life. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, unahin mong baguhin ang inuuna mo. Simple lang pakinggan, pero ito ang ugat ng tunay na transformation. Kung saan mo nilalagay ang oras, doon napupunta ang buhay mo. Kung ano ang pinapahalagahan mo, iyon ang nagiging realidad mo. Tandaan mo, dumadaloy ang enerhiya kung saan nakatuon ang atensyon mo. Palitan mo ang priorities mo at mapapansin mong unti-unti na ring nagbabago ang buong direksyon ng buhay mo. Number 19. Golden Rule Lesson. Madaling tandaan pero mahirap gawin. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Ang tunay na karunungan ay galing sa empatiya, sa kakayahang maramdaman ang nasa posisyon ng ibang tao bago ka kumilos o magsalita. Lahat ng ginagawa mo bumabalik sa'yo sa paraan na hindi mo inaasahan. Kaya piliin mo ang tama kahit walang nakakakita, dahil ang action mo ngayon may echo sa buhay mo bukas. Number 20. Time, heart, behavior. Ang oras ang nagdadala sa atin sa mga taong makikilala natin sa buhay. Ang puso natin ang pumipili kung sino ang gugustuhin nating manatili. Pero tandaan mo ito, ang ugali at kilos natin ang nagtatakda kung sino talaga ang mananatili hanggang dulo. Kombinasyon ito ng tadhana at responsibilidad. Maaaring ibigay sa iyo ng buhay ang tamang tao, pero nasa pag-uugali mo kung mapapanatili mo sila. Pagkatapos ng edad na 40, nagbabago ang laro ng buhay. Dito mo mauunawaan na hindi na tungkol sa bilis,
kundi sa linaw. Hindi na tungkol sa kung gaano karami ang ginagawa mo, kundi kung gaano kahalaga ang ginagawa mo. Buhay ang nagbibigay gantimpala hindi sa mga laging nagmamadali, kundi sa mga malinaw kung saan sila papunta. Quality of life is greater than quantity of activity. Mas mahalaga ang direksyon kaysa sa dami ng galaw. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, malinaw ba talaga kung ano ang mahalaga sa iyo o abala ka lang pero hindi naman masaya? Kung gusto mo pa ng ganitong malalim na pag-uusap tungkol sa buhay at Stoicism, mag-subscribe sa Aral Mula sa Stoicism, i-like at i-share ang video na ito